Okay, so darako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos and nagpahinga lang tayo ng sandali, sa ating series, but right now we are returning sa ating almost done na rin naman na series dito po sa 1 John na pinamagatan po nating Back to the Basics. So this is part 18 ng ating series at nasa 1 John chapter 4 na tayo. Nasa mga last verses na po tayo ng chapter 4, 17 to 21. 1 John chapter 4, verses 17 to 21. Babasahin ko po mula sa Filipino Standard Version. Verse 17, sa ganitong paraan, naging ganap sa atin ang pag-ibig upang tayo magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya ay ganon din tayo sa sanlibutan ito. Walang anumang takot sa pag-ibig, sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot, sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino mang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Verse 21, ito ang utos na ibinigay niya sa atin, dapat ding umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. Palayan ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan. Sa science, we know that darkness cannot exist without light. Darkness cannot exist without light. So we understand darkness as the absence of light. So that means without the idea of light, darkness has no clear meaning. Kaya nga, pag pinag-usapan natin ang creation account, makikita mo na darkness only appeared in Genesis chapter 4 verse 1 when it was separated from light. So that means darkness is dependent on light. Now, sinabi ko ito kasi ito pong pag-aaralan natin ay may kaugnayan dito sa dependency ng darkness sa light. Ganito inirelate ni John ang pag-ibig na meron tayo para sa Diyos sa pag-ibig na dapat na meron tayo sa ating mga kapatid. Our love for God cannot be true if our love for our brothers is absent. Ang ating pagmamahal sa Diyos, walang kahulugan, walang saysay, kung wala tayong pagmamahal sa ating mga kapatid. Just as darkness is dependent on light, so our love for our brothers is dependent on our love for God. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating mga kapatid. Kaya gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral ngayong hapon this way. True love for God produces true love for our brothers. Ang totoong pagmamahal sa Diyos ay nagre-resulta sa ating totoong pagmamahal sa ating mga kapatid. At gusto kong tingnan natin ito sa dalawang point. Una, love for God removes fear of judgment. And secondly, love for God enables active love for brothers. Okay, so tingnan natin itong dalawang ito. Una, love for God removes fear of judgment. Once again, mapapansin ninyo, si John bumabalik siya ulit sa topic ng love. Ganyan ang ginagawa niya dito sa 1 John. Every now and then, he returns to the topics that he already discussed previously. Pero, bagamat ginagawa niya ito madalas sa kanyang letter, hindi siya umihiwalay sa kanyang overall theme, sa kanyang pagsusulat. At dito po sa 1 John, ang overall theme niya is papaano natin matitiyak na taglay nga natin ang katiyakan
na tayo ay ligtas. So yun yung kanyang overall theme, ano? It is regarding our assurance of salvation. So in order for a person to have confidence na totoo nga siyang ligtas, kailangan, sabi ni Apostle John, love must be first perfected in him. No? Ginamit niya yung salitang perfected. Tingnan niyo po yung verse 17a ng ating text. Sabi diyan, sa ganitong paraan, naging ganap sa atin ang pag-ibig. Naging ganap sa atin ang pag-ibig upang tayo magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghuhukom. So in other words, yung katiyakan natin na tayo iligtas pagdating ng araw ng paghuhukom ay may kaugnayan sa ating pagmamahal o pag-ibig na dapat ay maging ganap. Now, John is not saying here that we can have perfect love. Definitely. As long as nandito tayo sa mundo na ito, we cannot love perfectly or we cannot have perfect love. Ito pong mundo na ito ay sinful. No? At tayo po ay nananatili sa katawan na sinful pa rin. No? Habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya nga yung salitang perfect o yung salitang ganap, no, na ginamit sa Tagalog does not mean without fault or defect. No? Hindi ibig sabihin walang kapintasan o walang depekto. This is something na alien, ano, pagdating sa ating experience sa mundo na ito. Ngayon, kung hindi itong ibig sabihin ng perfect na ginamit ni John dito to describe that love, then what does it mean? It means complete or fulfilled, no? Nung sinabi niyang love must be perfected in Him, o naging ganap sa atin ang pag-ibig, ang sinasabi niya dapat maging kumpleto, no? Ang ating experience of love or ma-fulfill sa atin ang ibig sabihin ng love. Love must be completed or fulfilled in us before we can have assurance that we are indeed saved. So bilang isang mananampalataya, matitiyak natin na tayo ay totoong Kristiyano kung ganap ang ating karanasan sa pag-ibig. Kung ganap ang ating karanasan sa pag-ibig. What is really important dito po sa sinulat ni John is not really the meaning of the word perfect, no? Bagamat mahalaga yon at matatalakay natin yon dito sa ating pag-uusap, pero I think the most important word na kailangan nating maintindihan ay yung word na love, no? Yung salitang pag-ibig. What is this love that John is referring here? Ano yung pag-ibig, no, na gusto ni John na ipaliwanag sa atin dito? Ito ba ay yung pag-ibig natin sa Diyos o yung pag-ibig ng Diyos sa atin? No? Kasi sa buong sulat na ito ni Apostol Juan, umiikot siya sa dalawang pag-ibig na ito, no? Yung pag-ibig natin sa Diyos at yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So ano ba sa dalawang ito? Ako'y naniniwala na parehong mahalaga ito sa ating karanasan ng pagmamahal o pag-ibig. No? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin at syempre pag-ibig natin sa Diyos. At yan ang binibigyan ng diin ni John sa kanyang entire epistle. God's love for us should result to our love for God. Yung pag-ibig natin sa Diyos ay resulta lamang ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung totoong naranasan natin na tayo ibigin ng Diyos, magagawa rin nating ibigin ang Diyos. Love is perfected or completed in us when we have both. Okay? So nakukumpleto ang ating karanasan ng pagmamahal kung nandoon ang pagmamahal ng Diyos sa atin at ang resulta nito na pagmamahal natin sa Diyos. However, in this passage, I believe John is concerned more about our love for God. Okay? It's not more on God's love for us, kundi ang gusto ni John na i-focus dito po sa passage na ito, yung pag-ibig natin sa Diyos. Bakit ko nasabi yan? Kasi merong verse 17. No? Tingnan niyo yung verse 17. Sabi sa verse 17, sapagkat kung ano siya, ay gayon din tayo sa sanlibutan ito. Bakit in-insert ni John yung verse 17? No? Kung ang gusto niyang bigyan ng diin ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. No?
Ako naniniwala, ang gusto niyang bigyan din dito yung pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang tinutukoy niya sa verse 17 ay ang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi yung kung ano siya. No? Ang tinutukoy ni Apostle John diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at kung papaano niya in-exemplify sa atin ang totoong pagmamahal sa kanyang Ama na nasa langit. Ang Panginoong Jesucristo natin ang perpektong halimbawa ng pagmamahal sa Diyos. At kung anong ibig sabihin nito, hindi natin matututunan sa mundo yan. No? Hindi rin natin matututunan sa isa't isa yan. Matututunan lang natin kung ano ibig sabihin ng ibigin ng Diyos mula sa anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang point ko dito ay tinuturuan tayo ni John dito, this particular passage, to understand anong ibig sabihin ng pagmamahal natin sa Diyos. And what does the Lord Jesus Christ exemplify to us? Pagdating sa pagmamahal sa Diyos, tinuruan niya tayo ng dalawang bagay. Una, love for God casts out fear. Love for God casts out fear. Nasa verse 18 yan. Tingnan nyo. Walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Ang sino mang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. So yun yung unang in-exemplify ng Panginoon sa atin nung nandito siya sa mundo patungkol sa pagmamahal niya sa kanyang Ama na nasa langit. Love and fear cannot coexist. In a relationship of mutual love, there is no possibility of fear. No? Pag mahal natin ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, walang takot, no? Walang pangamba, no? There is no fear. Kung papaanong ang isang mapagmahal na ama ay iniibig din naman ng kanyang anak. No? Ganon din tayo sa ating Diyos. Kung iniibig tayo ng Diyos, iibigin din natin siya at walang pagkatakot. This kind of relationship has no room for fear, no? Kaya pagsasabihin ay mahal kita pero iniiwasan dahil natatakot, pinagtataguan, that's not love. Diba? Hindi pwedeng mahal mo ang isang tao at mahal ka din naman niya, pero iniiwasan mo siya dahil natatakot ka sa kanya at kung anong pwede niyang gawin sa iyo. No? Love and fear cannot coexist. Pero, naging maingat si John dito at ayaw niya na ma-confuse yung kanyang mga mambabasa. He's not teaching us here that our love for God is the reason why we do not have fear. No? Ang point ko, hindi yung tayo kasi yung umiibig sa Diyos kaya hindi tayo natatakot sa Kanya. Hindi yun ang point niya dito eh. Baligtad, no? Kasi ang totoo, wala po tayong kakayahan na mag-initiate ng love sa Diyos. We cannot initiate love for God. No? At pinakita sa atin ito ni Apostle John by adding verse 19. No? Pinakita niya sa atin na hindi kaya ng taong ibigin ng Diyos. Hindi kaya ng tao na mauna na ibigin ng Diyos. Ano sabi sa verse 19? Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang kakayahan nating magmahal sa Diyos at maging magmahal din naman sa iba ay resulta lamang ng katotohanan na inibig muna tayo ng Diyos. Nauna ang Diyos na umibig sa atin. At yun ang gustong ipakita sa atin ni John dito. No? Hindi yung nawawala ang takot natin kasi mahal natin ang Diyos. Hindi. Nawawala ang takot dapat sa atin kasi unang nagmahal ang Diyos sa atin. No? At nagmamahal lang tayo sa Kanya sapagkat natutunan natin sa Kanya kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. So tandaan natin, ang taong hindi mananampalataya, hindi niya pipiliing ibigin ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba, sa Romans chapter 8 verse 7, ang kaisipan ng laman. Ang tinutukoy niya dito, ang kaisipan ng isang hindi mananampalataya ay pagkapuot laban sa Diyos. Ang isang normal na response ng isang makasalanan sa Diyos, hindi pagmamahal. Ang normal na response ng isang makasalanan sa Diyos, galit. Ang tingin ng isang hindi mananampalataya sa Diyos, kaaway. An unbeliever has nothing for God but opposition. He cannot offer love to God, no?
Siguro kung sasabihin ng ibang mga tao na hindi mananampalataya, mahal ko ang Diyos, sumasamba ako sa Diyos, naglilingkod ako sa Diyos, ang una agad iisipin natin, maaaring hindi yun ang Diyos ng Biblia. Na maaaring yung Diyos ay likha ng kanyang sariling imahinasyon o ang kanyang sariling Diyos-Diyosan. Dahil ang katotohanan ng isang taong walang kaugnayan sa Diyos, hindi magmamahal sa Diyos. Para ang isang hindi mananampalataya ay matutong magmahal sa Diyos, kailangan muna niya magbago. Kailan nagbabago ang hindi mananampalataya? Pag ang mananampalataya ay na-regenerate. Pag ang hindi mananampalataya na born again, diyan lang magkakaroon ng pagbabago. Bakit? Papalitan ng Diyos ng bagong puso. Ang kanyang pusong bato. No? At pag pinalitan ng Panginoon ang kanyang puso ng bagong puso, doon lang siya magkakaroon ng kakayahan na makita ang Diyos sa kung sino siya, makita ang kagandahan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, ang kahangahangang Diyos, at doon siya magkakaroon ng kakayahang ibigin siya. No? Ang kasalanan, patayan eh. No? Ang makasalanan na hindi mananampalataya, patayan sa kanyang kasalanan. Bulag yan sa katotohanan. No? Ang kanyang kaisipan ay laban sa Diyos. So, kailangan muna siyang baguhin ng Diyos. No, bago siya magkaroon ng kakayahan na ibigin ang Diyos. This is the reason why na dito po sa letter ni John, paulit-ulit niyang sinasabi na patunay na ang isang tao ay Christian. Patunay na ang isang tao ay na born again pagka marunong siyang magmahal sa Diyos. At hindi lang yun, marunong din siyang magmahal sa kanyang kapwa. As God's children, we no longer fear God, for He is no longer our enemy. Pagka isang makasalanan ay naging born again, nagbabago rin, hindi lang ang kanyang puso, maging ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Hindi na siya kaaway ng Diyos. Siya ay anak na ng Diyos. No? So, ibig sabihin nito, ang dapat talagang matakot sa Diyos, kilabutan, pag pinag-uusapan ng Diyos, ay silang mga hindi pa mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sa mata ng Diyos, nananatili sila sa ilalim ng hatol ng Diyos. Nakaamba ang hatol ng Diyos sa kanila. And He will not withhold His eternal punishment to them unless sumuko sila sa Diyos. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Kanyang anak na si Jesus. Only by becoming God's children can sinners escape the terrifying God or the fear of God, no? Na magpaparusa sa lahat ng kanyang mga kaaway sa pagdating ng huling panahon. So hindi lang yan ang halimbawa na iniwanan sa atin ng Panginoon, nawawala ang takot, no? Sa mga marunong umibig sa Diyos. Pangalawa, love for God eliminates fear of punishment. So, hindi lang inaalis yung takot na ang Diyos ay kanyang kaaway na magpaparusa sa kanya, or yung hahatol sa kanya, kundi love for God eliminates even our fear of being judged or fear of judgment or punishment. Nakikita natin yan sa gitnang bahagi ng verse 18. Anong sabi diyan? Sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang takot ay mayroong kaparusahan. Ay maintindihan lang natin yung sinasabi ng part na ito ng verse 18 pag tiningnan mo siya sa buong context ng verse 18. Kung totoong meron tayong pag-ibig sa Diyos, ang pagkatakot natin sa kanyang parusa mawawala. No? Ang pagkatakot natin sa kanyang pagpaparusa ay mawawala. Now, we need to define what punishment is. Kasi hindi po ibig sabihin punishment, God will no longer punish us. Wala pong nagmamahal na ama na pababayaan ang kanyang anak na sinasadyang gumawa ng kasalanan o mabuhay sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. At hindi ibig sabihin nito na hindi niya parurusahan ang mga anak niya na sinasadya ang mabuhay sa kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Bakit? Sapagkat mahal niya sila. Ano sabi sa Hebreo chapter 12 verse 6? Sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang itinutuwid. At sabi dito, dinagdagan pa, at ang bawat itinuturing na anak ay hinagupit. No? So ibig sabihin, pinarurusahan ng Diyos ang kanyang mga anak.
Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak na nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. At ito yung parusa na hindi na natin i-consider dito po sa context ng verse 18. This is not the kind of punishment John has in mind in here. It's something more serious than the punishment of discipline. The word na ginamit po kasi dito para sa salitang punishment, ang ibig sabihin sa original, torment, from living in the dread of upcoming judgment, from shirking one's duty. Ang ibig sabihin, yung ginamit ni Pablo dito na parusa o kaparusahan ay yung pong fitting o sapat o nararapat para sa mga taong guilty sa kanilang kasalanan. No? So pwede nating sabihin it's a court word. It's a court term, no? Na ginagamit ng mga judges, para bigyan ng verdict ang isang guilty. Pagka guilty, ang isang inaakusahan at napatunayan na siya ay guilty, pagkatapos i-present ang lahat ng mga evidences, lahat ng mga arguments, ang kasunod nun, punishment. So yun po yung tinutukoy po ni John dito, no? Meaning, it is that kind of punishment reserved para doon sa mga ayaw maging anak ng Diyos. Ito yung parusa na naka-reserve para doon sa mga hanggang huli gusto nilang mabuhay ng wala si Kristo sa kanilang buhay o mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Ito yung parusa na nakalaan para sa kanila. Now, nililinaw ito na ang mga anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na walang takot, hindi na dapat matakot sa Diyos. No? Hindi rin naman yun ang ibig sabihin ni John na since love casts out fear, hindi na dapat matakot ang mga mananampalataya na anak ng Diyos sa Kanya. No. Kung talaga ng mahal natin ng Diyos, for who He truly is, we will definitely fear Him. Kasi pag nakilala mo ang Diyos ay banal, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ay patas, no? Sa kanyang paghatol, matatakot ka sa Kanya. Hindi na nga tayo natatakot sa Diyos bilang hukom, pero dapat natatakot tayo sa Diyos bilang Ama natin. Diba? Hindi natatakot ang isang Kristiyano sa Diyos na hahatulan ako ng Diyos sa walang hanggang parusa ng impyerno. Wala na yung takot na yun. No? Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo matatakot sa Diyos. Dapat tayong matakot sa Kanya sapagkat Ama natin siya. Bilang Ama ng mga mananampalataya, dapat natatakot tayo sa Kanya sapagkat nirirespeto natin siya. Ginagalang natin siya. Kung nagagawa nga natin sa ating mga magulang na matakot dahil nirirespeto natin sa Kanya, well, dapat ganon. Diba? Dapat ang mga anak marunong matakot sa mga magulang. No? Dahil nire-respeto natin sa kanila kasi parang observation ko ngayon, ang mga magulang na ang natatakot sa kanilang mga anak. No? Baliktad na. No? Pero ang turo ng Biblia, dapat ang mga anak ang natatakot sa kanilang mga magulang. No? Rumirespeto sa kanilang mga magulang. No? Pagka ginagawa natin yan, ay sumasalungat tayo sa disenyo ng Diyos. No? Hindi ka pa naman magulang, anak ka pa lang. No? So dapat matakot tayo sa ating magulang, sundin natin sila, irespeto natin sila. So I think sasalamin lang yan. So kung magiging klaseng magulang ka balang araw, baka maging ganun din, baliktad na ang mangyayari. So tayo bilang mga anak ng Diyos, natatakot tayo sa Kanya. Bakit? Nire-respeto natin siya. Hindi dahil huhukuman niya tayo, hindi dahil kaya niya tayong disiplinahin. No? Pag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga dapat matakot sa Diyos bilang hukom ay yung mga unbelievers. Bakit? Kasi bilang hukom, ang Diyos ang magtatapon sa kanila sa impyerno pagdating ng huling araw ng paghuhukom. Pero huwag nating kalimutan na bagamat hindi tayo natatakot sa Diyos bilang hukom, dapat matakot tayo sa Kanya bilang Ama at bilang lumikha sa atin, at ang dapat resulta nun, bibigyan natin siya ng lugod. Consistently. No? Bakit? Sapagkat bilang Diyos na lumikha sa atin,
kahit mananampalataya tayo at anak tayo ng Ama, haharap pa rin tayo sa kanyang hukuman. Yan ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, no? Pagdating ng huling paghukom, haharap pa ang lahat, no? Kasama ang mananampalataya, no? Para maging responsable tayo sa lahat ng ating ginawa nung nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng mundo. No? Pananagutan po natin ang lahat ng ating ginagawa, no? Sa harapan ng hukuman ng Diyos, no? Wala na nga pong paghatol ng parusa sa impyerno, no? Pero merong karampatang gantimpala, no? Sa ating mga ginawang pagsunod sa Ama habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. So that's the first important point, no? Love for God removes fear of judgment. Pangalawa, love for God enables active love for brothers. Okay? Remove fear of judgment, yung una. Pangalawa, enables active love for brothers. Ang ating pagmamahal, na katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang Ama, ay hindi lang nag-aalis ng takot na tayo parurusahan ng Diyos. Ang tawag po dyan, no, the vertical result of God's love. No? Yung totoong pagmamahal natin sa Diyos, that's a vertical love for God. Ang result, no longer fear of judgment. Pero meron din po kasing tinatawag na horizontal result of love. No? Hindi naman sa Diyos ito, pero sa kapwa natin tao. Para kay John, if one's love for God is true, it must translate into love for brothers. Kung totoo daw po na mahal natin ang Diyos bilang ating Ama, dapat daw po ito ay naipapakita natin sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Pansinin nyo, no? Sinabi ni John dito, pagmamahal sa mga kapatid. Okay? So, sa mga naunang diniscuss niya about love, pagmamahal sa mga tao o pagmamahal sa kapwa-tao. Pero dito, ang tinutukoy niya ay yung special kind of love na dapat meron ang isang Kristiyano sa kanyang kapwa-Kristiyano. No? So, yun yung tinutukoy niya ditong love for brothers. John must have in mind yung utos ng Panginoon. Doon sa John chapter 13 verse 34. Anong sabi ng Panginoon doon? Isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, yung lahat ng mga disciples. Okay? Yun yung brothers, no, na tinutukoy, mga kapatid. Sa pananampalataya, ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo, dapat kayong umibig sa isa't isa. Now, ito pong utos na ito sa John chapter 13 verse 34 is not an end in itself. Ano ibig sabihin doon? Hindi po ito inuutos ng Panginoon just for the sake of obeying the command. No, hindi po, okay, iniibig ko siya, tapos na. No? Sabi ng Panginoon, ibigin. So, mahal ko naman ang aking kapatid. So, okay na, nasunod ko na. Hindi lang po ganun yun, ano? Kasama yon na dapat nating patunayan na mahal natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, but there's more. Pag binasa mo yung verse 35 ng John chapter 13, ipinapakita sa atin dito na ang pagmamahal pala natin sa ating kapwa ay patunay ng isang bagay sa mundo. Ano yun? Sabi dyan sa verse 35 ng John chapter 13, malalaman ng lahat na kayo'y aking alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So, hindi lang para pang-internal yung purpose ng love for brothers. Para lang masabing mahal natin ang isa't isa. Meron din pala itong external effect. Ang external effect, ano? Nalalaman ng mga tao sa labas ng church na tayo nga ay mga totoong alagad ng ating Panginoong Jesucristo. In other words, yung pong mga hindi mananampalataya sa mundo, malalaman nila na tayo po ay mga anak ng Diyos o tayo po ay mga totoong alagad ni Kristo kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. No? Kahit mismo sa Panginoong Jesucristo, tinan nyo. No? Kaya ako naniniwala, yung lahat ng idea ni Apostle John tungkol sa love, natutunan niya lang sa Panginoong Jesucristo. No? Nung kasama pa nila ang Panginoon, no, sa ibabaw ng mundo. No, hindi inimbento ni John ito, hindi naisip ni John ito sa kanyang sarili. Natutunan niya sa Panginoon yan. Ang Panginoon ang nagturo dito na magkakaroon tayo ng katiyakan na anak nga tayo ng Diyos. Magkakaroon tayo ng katiyakan
Tulad ng binibigyan ng diin ni Juan dito sa letter niya ng paulit-ulit, na tayo nga ay Christian, na tayo nga ay disciple ni Jesus Christ kung mahal natin ang ating kapwa mananampalataya. However, marami siyang in-offer na several clarifications dito patungkol sa issue ng ating pagmamahal sa ating kapatid. So it's not just, okay, love your brothers and that's it. No? Alam na ng mga tao sa mundo na Christian ka. It doesn't stop there. Nag-offer siya ng several clarifications. No? I will offer two. Number one, loving our brothers surpasses words. Loving our brothers surpasses words. Tingnan niyo yung verse 20a, yung unang bahagi ng verse 20. Sabi diyan, ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Now, by way of implication, pwede nating matutunan dito sa sinasabi ni John, ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi lamang sinusukat ng kung anong sinasabi ng bibig natin. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay sinusukat din naman sa totoong kondisyon ng ating mga puso. Hindi lang yung salita. Hindi lang yung sinasabi kong mahal ko ang Diyos. Hindi lang yung sinasabi kong mahal ko yung kapatid ko. I care for them, no? I pray for them and so on and so forth. Hindi lang yun eh. Kundi, para kay John, dapat tinitimbang din natin yung puso natin. No? Yung puso natin. Yung nasa loob natin na hindi nakikita ng mga tao. Kasi ang totoo niyan, pwede lang na lumabas sa bibig natin yung pinaniniwalaan ng puso natin eh. Diba sabi ng Panginoon, lumalabas sa bibig natin yung kasalanan na nasa loob ng puso. So, ganoon din yung principle when it comes to love, di ba? Lumalabas sa bibig natin yung totoong pinaniniwalaan ng ating mga puso. Kaya binibigyan ng diin dito ni Apostle John yung kondisyon ng ating puso, hindi lang yung ganda ng ating sinasabi. A person may deceive other men by saying, well, I love God. No? Pwede bang questionin ng tao yun, sinasabi mo na mahal mo ang Diyos? Sinabi mo na mahal mo ang Diyos eh. Di ba? Sinabi mo na mahal mo ang Diyos, paniniwalaan ko na sinasabi mo na mahal mo ang Diyos. But, pwedeng mag-deceive ang tao eh. No? Pero, hindi pwedeng ma-deceive ang Diyos. Kaya sabi ni John dito, sinungaling ang isang tao. Di ba? Na sinasabi niya mahal niya ang kanyang Diyos, pero galit siya sa kanyang mga kapatid. The weight of our lying becomes heavier when we consider the issue about love subjectively. Kasi objectively, madali. Di ba? Sabi kasi ng Biblia, ibigin natin ang isa't isa. No? Pagka tinanong ka, mahal mo ba ang iyong kapatid? Tapos sinabi mo, hindi. Di ba? Sinungaling ka. Ano? O hindi ka namumuhay sa katotohanan. Pero mas seryoso yung subjective, yung nasa loob. Alam mo yun, yung laman ng puso mo, it is not only God who knows that we are lying. No? Alam ng Diyos na tayo nagsisinungaling. Hindi naman natin pwedeng paglihiman ng Diyos, di ba? Alam ng Diyos ang lahat ng nasa isip at puso natin. Bago pa nga natin bigkasin ng mga salita, alam na ng Diyos yan. No? Pero, ang nagpapabigat dito, alam din natin yung ating sariling puso. Alam din natin pag nagsisinungaling tayo. Patungkol sa usapin ng pagmamahal sa kapatid, we definitely know that we are lying kung sinasabi natin ang mahal natin ng Diyos, pero napopot naman tayo sa ating kapatid. Alam natin yun. Sa ating sarili na tayo nagsisinungaling. Alam natin yun. No? Na tayo ay nagkukunwari. Ito nagpapaliwanag kung bakit mabigat ang konsensya natin. No? Sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero sa kaloob-looban ng puso natin, galit tayo dun sa brother o galit tayo kay sister. No? Yung conscience mismo natin, mabigat. Di ba? Hindi natin, paano nagmamanifest sa mabigat na konsensya, hindi mo matingnan sa mata yung kapatid na yun. No? Hindi mo siya matitingnan ng diretsyo. No? Pagka kinakausap mo yan, kung saan nakatingin ng mata. No? May kakilala akong ganon. No? Pag kinakausap, ayaw tumingin sa mata. No?
Pag sinisita yung mga taong, bakit ayaw mong tumingin sa akin pagkausap kita? Huwag mo nang pakialaman yung mata ko. No? Magagalit pa sa'yo. Pero isang tao na hindi makatingin sa'yo ng diretsa sa mata, nagsisinungaling. No? Hindi nagsasabi ng totoo yan. No? Hindi lang yun. Nagiging malamig yung trato natin sa kanya pag hindi natin siya mahal. O kung nagsisinungaling tayo, na sinasabi natin, mahal natin siya pero hindi, di ba? Parang okay lang, parang napaka-casual lang, no? Napaka-cold ng ating treatment dun sa kapatid niya. Because we don't really love him, no? We're just lying. Or, ang pinaka-worst dito, we can even slander them before others because we lie about loving them. Alam mo yun, yung pagkakaharap mo siya, maganda yung sinasabi mo, pero pagka nakatalikod siya sa iyo, puro naman masama ang sinasabi mo. No? Yun ang pinaka-worst kind of manifestation ng isang seared conscience. You know? When we say that we love our brothers, pero ang totoo, galit tayo sa kanila sa ating mga puso, hindi natin niloloko yung tao, niloloko natin sarili natin. Hindi na naman natin pwedeng lokohin ng Diyos kasi alam niya. Niloloko lang natin ang ating sarili. Kaya ang bigat nun, di ba? Yung nagkukunwari ka lang na mahal mo yung kapatid mo pero nagsisinungaling ka. Ang bigat ng pakiramdam. No? Mabigat ang pakiramdam. At ang Diyos hindi nalulugod sa ganun. Ang mga tao lamang na nagagawa na parang walang problema pagdating sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapatid, yung mga tao may tinatawag na seared conscience. Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga kaya mag-pretend na walang problema sa kanilang relasyon sa Diyos at sa kanilang relasyon sa kapwa. Kasi yung konsensya nila manhid na. No? Hindi na nararamdaman yung bigat ng kanilang pagkakasala sa Diyos. No? So, confessing with our mouths that we love God yet hate our brothers in our hearts is a complete contradiction para kay Apostle John. And this contradiction should be absent in a Christian's life. Dapat walang ganitong contradiction sa Christians na sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero napupuot ka naman sa iyong kapatid. No? Hindi pwede yun. No? That's a contradiction that should not exist, according to John, sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Secondly, lastly, loving our brothers requires actions. So, hindi lang puro words, no? Actions. It requires actions. John teaches this in verse 20b. Ano sabi diyan? Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Patinan niyo yung argument ni Apostle John dito. Di ba? Ang deduction ni John dito ay yung importance, no, ng sinasabi. Dito po sa talatang ito, it is yung importance ng pagmamahal natin na sinasabi lamang is overruled by the importance of our love that we do or the love that we perform or our love that we act out. Paano ko nasabi yan? Kasi pansinin nyo, yung differentiation na ginamit ni John. Ang Diyos na hindi natin nakikita at ang ating kapatid na ating nakikita. Bakit ginamit ni John yung comparison na yun? Ang Diyos na nakikita, ang hindi nakikita, at ang ating mga kapatid na ating nakikita. I think ito yung ibig niya sabihin. Madali kasi para sa atin na maging hypocrite. Ano ibig natin sabihin? Pag ang action natin binibetray ng ating words, we become liars. No? Nagsasalita tayo ng isang bagay pero iba yung ginagawa natin, we are liars. Nagsisinungaling tayo. Madali kasi, 'di ba? Nasabihin natin mahal natin ang ating mga kapatid. Sasabihin mo, mahal ko si kapatid. Mahal ko yung kapatid na ito, no? Pero ang tanong, consistent ba yung sinasabi natin sa ginagawa natin? Ha? Consistent ba yung sinasabi natin sa ginagawa natin? I believe this is the implication, no, ng sinasabi ni John dito tungkol sa nakikitang kapatid at hindi nakikitang Diyos. Gusto natin lagi na ipakita sa mga kapwa natin na mahal natin ang Diyos. Bagamat di natin siya nakikita, paano ginagawa ng isang Christian yan?
'Di ba sa kanyang worship, sincere siya. No? Nakapikit pa siya pag umaawit siya ng mga hymns. No? Minsan tinataas pa niya yung kanyang kamay. At may mga luha pa siya sa kanyang mga mata. Sincere siya sa kanyang worship. Pag nagpe-pray siya, wholehearted siya. No? Talaga nararamdaman mo na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Pag nagbibigay siya, generous. No? Malaki siya magbigay sa church. Pag nakikinig siya ng salita ng Diyos, attentive siya, focused siya. Ang tanong, yung bang pagpapakita natin na mahal natin ng Diyos, katumbas o kasing sincere ng pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa ating kapatid? It appears to me that John is equating dito yung sincerity ng pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa Diyos dun sa sincerity ng treatment natin sa ating mga kapatid. In other words, kung talagang mahal natin ng Diyos, ay dapat sincere din tayo sa ating pagmamahal sa ating mga kapatid. No? How can we say that we love God? Sinasabi kasi ni John dito, from the greater to the least, no? Paano natin nasasabi na mahal natin ng Diyos? Mas mahirap yun gawin eh. Bakit? Hindi natin siya nakikita eh. Diba? Paano natin nasasabi at nagagawa na mahalin ng Diyos? Hindi naman natin siya nakikita. Mas mahirap yun eh. Diba? Kesa, dun sa ibigin natin ang ating kapwa na nakikita natin, mas madali yun. Yun ang sinasabi ni John dito. No? Malakas ang loob tayong ipagmalaki na mahal natin ng Diyos. Mas mahirap ng gawin. Hindi natin nakikita ang Diyos eh. Pero yung kapatid natin na nakikita natin, mas madali dapat na ibigin sila, hindi natin magawa. Hindi natin magawa. Sa logic ni John, mas madali dapat na ibigin natin yung ating mga kapatid na nakikita natin kesa doon sa ibigin natin ng Diyos na hindi nakikita. Sa logic ni John. Dapat mas madali yun. Nakikita mo eh. Diba? Kasama mo sa church. Diba? Nakikita mo sa trabaho. O nakikita mo sa school kung magkaklase kayo. Mas madali yun. No? Kesa dun sa sasabihin natin, mahal ko ang Diyos. Ipinagmamalaki pa natin. Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Bukod pa doon, dapat nga, sapat na yun. Hindi mo nakikita ang Diyos. Mahirap ibigin ang hindi mo nakikita. Ang kapatid mo nakikita mo, hindi mo magawang ibigin, dinagdagan pa ni John ng verse 21. Anong sabi ng verse 21? Ito ang utos na ibinigay niya sa atin, dapat ding umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. Pansinin niyo yung order ng utos ng verse 21. Yung order, yung pagkakasunod-sunod. Ang pag-ibig natin sa Diyos comes first. But our love for our brothers should immediately come right after it. Tinan niyo yun. No? Dapat ding umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. Ibig sabihin, kung umiibig tayo sa Diyos, yun ang una, dapat ang kasunod nun, iibigin din natin ang ating mga kapatid. So this means that we should not stop at loving God kasi maraming mananampalataya. No? Lahat tayo guilty dito. No? Natatapos lang tayo dun sa mahal ko ang Diyos. Sapat na yon. Okay na yon. Satisfied na ako, mahal ko ang Diyos. No? At alam ng Diyos na mahal ko siya. Tapos wala nang kasunod. No? Hindi dapat tumitigil ang isang Kristiyano sa pagmamahal sa Diyos. Dapat, mamahalin din natin ang ating mga kapatid. Yan ang sinasabi ni John. Kung alam mo kung paano ibigin ng Diyos na hindi mo nakikita, dapat alam mo rin kung paano ibigin ang mga kapatid na nakikita. I think isa yun sa mga dahilan kung bakit ang Panginoon nagkatawang tao. Diba? Hindi niya lang binigyan tayo ng example kung paano ibigin ng Diyos. Nagbigay din siya ng example sa atin kung paano ibigin ng kapwa. Kung paano ibigin ng mga kapatid. Paano ibigin ng mga kaibigan? Ano sabi ng Panginoon? Paano daw po natin papatunayan na mahal natin ang ating mga kaibigan? Kaya nating mamatay para sa kanila. Di ba ganun ang ginawa ng Panginoon? Di ba? Nagpakita siya sa atin ng halimbawa ng pagmamahal sa Diyos at ng pagmamahal sa kanyang mga kaibigan. At para kay Apostle John,
Kung ayaw nating mahalin ang ating mga kapatid, hindi lang po hypocrisy yan, disobedience. No, hindi lang tayo nagsisinungaling. Sumusuway tayo sa disenyo ng Diyos para sa atin. At binabaliwala natin ang halimbawa ng Panginoon ng kanyang pagmamahal sa Ama at ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad. No? Buti nga, hindi tayo inihilingan ng Diyos na patunayan mo ang pagmamahal mo ngayon, no? By giving your life for your brother or sister. Di ba? Pero yun ang greatest test. Ano? Ngayon nga lang, di ba, konting maliit na bagay lang ang hinihingi sa atin ng ating kapatid, di pa natin maibigay. Di ba? Kaliwat kanan pa na, na, tawag dito, yung, pangungutya ang ginagawa natin sa kanila, no? Dahil sa maliit na bagay na hinihingi nila sa atin, paano natin masasabing mahal natin ang ating kapatid, no? Kung sa loob ng iglesia ini-slander natin yung ating kapatid, sinichismis natin yung ating kapatid, no? Napakatinding hatred sa kapatid yun. Bakit kamo? Kasi wala siyang kakayahan o wala siyang opportunity para ipaliwanag ang kanyang sarili, para i-defend ng kanyang sarili sa sinasabi mo patungkol sa kapatid. Kinukwento mo lang yung isang bagay na hindi naman established. Paano niya mabe-verify yun? Di ba? That's not love, no? For brothers, no? That's not love for our sisters in the Lord. So, ang sinasabi lang ni John dito, if we really love God, we should also love our brothers. And we should not be lying about it. And we should not be disobeying God about it. At huwag nating maliitin ang halimbawa na iniwanan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kung totoong alagad tayo ng Panginoon, we will follow His footsteps. We will follow His example. Hindi man natin magagawa perfectly yon, no? Because we are not perfect like the Lord. Pero hindi siya nag-iwan ng halimbawa kasi imposible nating sundan. Kaya nating sundan. Mahirap nga lang. Pero kaya natin, no? Sa tulong ng Panginoon. Kaya nating totoong ibigin ng Diyos at nawawala ang takot natin sa parusa dahil diyan. At natututunan din nating ibigin ang ating mga kapwa, hindi lang sa pananalita, kundi sa paggawa ng mabuti sa kanila. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa paalala mo muli sa amin sa inyong mga salita. Ang mabigat na pananalita ito. Bagamat paulit-ulit na bumabalik si Juan sa mga paksa na ito na kanyang natalakay na, tinitingnan niya ito sa ibang mga anggulo at bumibigat ang kanyang mga implikasyon sa kanyang pagsusulat at pagtuturo. At gusto niyang i-apply ito sa bawat aspeto ng aming buhay na may kaugnayan sa Diyos at may kaugnayan sa aming kapwa. At ang overall theme niya dito ay sa pamamagitan nito matitiyak namin na kami nga ay totoong mananampalataya ng aming Panginoong Jesucristo. This is the best way to prepare against the Antichrists, na matiyak namin na kami mga totoong mananampalataya. And the Apostle John wrote seriously and comprehensively kung paano po namin maihahanda ang aming mga sarili. Una, para matiyak na kami ligtas. Ikalawa, para maipagtanggol ang iglesia sa mga bulaang tagapagturo na nagdadala ng mga kasinungalingang turo sa iglesia ng Diyos. So tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay kami sang-ayon sa mga katotohanan na ito na nakikita namin nasa Biblia. Hindi po inimbento ng tao. Pagkat ang totoo, hindi po kailanman mag-originate sa amin ang mga katotohanan na ito. Sa inyo lang manggagaling ang mga katotohanan na ito. At ikaw lang talaga ang nagpakita sa amin ng perfect example kung paano ito gagawin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya para ipakita sa amin ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos na walang takot sa parusa. At ganun din naman, nagpakita ng perpektong halimbawa sa amin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal sa kapatid. Hindi lang yung pagsasabi na mahal siya, kundi ang paggawa ng nakabubuti para sa Kanya. So help us to be like our Lord. Kung paanong siya'y nandito, ganun din naman ang maging
example ng buhay namin sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. So tumayo po tayo, umawit po tayo ng isang hymn.